Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH. Pilipinas ang oras, alas 7:20 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Hello mga ka-MIP, I hope that you're well. Shout out sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at syempre sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo. Ang ating mga overseas Filipino workers, kahit hindi mga OFWs, Pinoys abroad. Kagagaling ko lang ng Japan at talaga namang napakarami pala talagang mga Pilipino doon. Kapag naglakad-lakad ka, actually kahit yung mga nagtitinda doon sa ilang tindahan, tumatawag ng ate, kuya. Ay, nako, ang sabi ho ng Pag-asa ay habagat season na. Hindi pa opisyal na nagsisimula yung rainy season pero ito na daw ang hudyat ng paparating na panahon ng tag-ulan. Kaya dapat palagi tayong may baong payong. Ano ho? Ang isa sa mga inaabangan natin kapag ganitong panahon, ang pangit, no? Inaabangan natin yung mga pagbaha. Pero yun kasi, yung kadalasang tanawin. Yun yung kadalasang sitwasyon kapag may mga pag-ulan. Kagabi ay may mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Hindi ko alam kung buong Metro Manila, pero dito sa amin sa Maynila, malakas yung ulan kagabi. Mga napaulat na mga pagbaha sa ilang lugar. Ang sabi nila ay normal na rin naman yan. Ang importante ay mabilis naman na daw yung paghupa ng baha. Okay, ayan, nakaabang ho tayo. Nabasa ko agad yung mga mensahe sa ating YouTube dito sa harap ko. Karamihan kaabang-abang daw. Ano daw kaya ang mga susunod na mangyayari sa Senate Flix? Marami ng tawag no? Drama-rama sa hapon, Senate serye. Ano pa ba? Ano pa yung mga tawag ninyo ng ating mga kababayan dyan sa nangyayari sa Senado? Matagal-tagal na rin 2 linggo na ba? At ang sabi nga ay sa mga bukas, bukas may sesyon na naman pala ang Senado. Inaabangan kung magkakaroon na naman nga ba ng pagpapalit ng liderato. Kung maisasalang muli yung ano ba ang tawag nila? Amyenda, panukalang amyenda sa kanilang rules. Ang sabi ni Pangulong Marcos ay hindi siya sang-ayon dyan. Ayan, speaking of Pangulong Marcos, nakabalik na si Presidente galing sa kanyang matagumpay, mabunga, produktibong biyahe mula sa Japan sa kanyang 4 na araw na state visit. Ayan, nabalitaan naman natin ang mga iniulat niya na mga investment pledges, mga pangakong pamumuhunan. Una ay nasa higit $3 billion o katumbas ng 210 billion pesos. Nadagdagan pa yan ng higit 50 bilyong piso. Yan ho ay mga investment pledges, hindi pa yan aktual na kumbaga inuwi
So, aabangan natin. Mahaba pa yung proseso sa ganyan. Kaya nga, di ba, marami na rin namang mga naging biyahe ang presidente at tuwing uuwi siya, ay may binabanggit na pasalubong para sa ating mga kababayan, para sa bansa. So, ang kailangan na lang ay ma-follow up. Marami na ba ang mga nagkatotoo doon? Dahil kapag nagkatotoo ang mga yan, ay malaking pakinabang sa atin. Lalo na dun sa mga job opportunities para sa ating mga kababayan. Ano ho? Kagaya ngayon, yung kanyang biyahe sa Japan, ang binabanggit kapag natuloy yung mga investment pledges na yan, nasa higit 10,000 yung mga trabahong malilikha dyan. They say it's me, still homegrown from love, but I can't help but wonder if the darkness came tomorrow. Ayun pala, yung dun sa live ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon, dun niya pala binanggit yung yung pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control anomaly ng Senate Blue Ribbon Committee. Plano ring investigahan yung nangyaring putukan noong May 13 na tinawag ni Pangulong Marcos na peke. At syempre, ipinagtanggol ng Senate President yung hakbang na amyendahan ang rules ng Senado. Ayan, opinion ko lang kasi nag-cover ako sa House of Representatives. May mga pagkakataon na talagang bihira mo makita na kumpleto yung mga miyembro ng Kamara, yung mga kongresista sa plenary. Minsan kapag roll call, pwedeng nasa mga kwarto nila or nasa distrito nila. Kapag ganon, pag may district works, valid yata yung kanilang attendance, ano? Kung hindi sila nakabakasyon, kung may trabaho sila dun sa kanilang distrito. Yung mga yun ay may mga distrito. Ano ho? Ang mga senador ay wala. Pero, ang napansin ko, kapag may mahalagang usapin na kailangang pagbotohan, present yung karamihan, mayorya ng mga kongresista. So, siguro naman, kapag ganyang usapin, ay sa bagay, di ba, nung unang magpalit ng liderato ng Senado, dumating si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, kung ang sunod na pagbobotohan ay ang usapin sa impeachment ng vice-presidente, ay baka hindi baka. Dapat lang siguro, na present sila kasi hindi rin naman na birong usapin iyon. Kaya hindi rin maiiwasan na talagang nandyan yung pagdududa ng ilan sa mga opisyal. Ng ilan, maging ng ating mga kababayan, na ginagawa lang itong pag-amyenda dito sa rules para paboran yung ilang miyembro ng Senado, partikular na si Senator Bato de la Rosa. Maynila, ito ang Pilipinas. Yan ang ilan sa mga aabangan ngayong linggo, pero bukod dyan sa mga ganap sa Senado, sa politika, mayroon tayong problema, nagbabantang problema na dapat tugunan, harapin, paghandaan. Itong banta ng Super El Nino. Maya-maya pag-uusapan natin yan. Pilipinas ang oras, 7:28 ng umaga. This time check is Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Well, nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC-TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tayo nag-commercial, yung banta ng Super El Nino, yung tinatawag nila. Ano ba ang dapat asahan natin kapag sinabing Super El Nino? Kasi yung El Nino pa lang, di ba, matindi na yung nagiging pinsala sa atin, lalo na sa sektor ng agrikultura. Dapat ba nating pangambahan ang supply ng tubig? May epekto rin ba ito sa sektor ng kalusugan? Ito dapat yung mga pinag-uusapan na natin yung mga preparasyon para sa pagharap dito sa problemang ito. Imbes na masyado tayong tutok sa mga issue sa politika. Okay, ngayong umaga makakasama natin si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Good morning, Sir Juni. Welcome back sa Maynila. Ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Good morning, Claire. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sir Juni, reactivated na po ang El Nino Task Force. Ano po sa harap ng banta nitong tinatawag na Super El Nino? Ano po ba ang ibig sabihin nito at ano ang aasahan natin sa hakbang na ito? Ang pagdating nga po dito sa El Nino, itong nagbabadyang El Nino, ang ayon po sa pag-asa, ang ma-expect po natin ang magsisimula sa moderate to strong na El Nino, and then later on yung strong to very strong na El Nino. Dito po ang impact po kasi dalawang tinitingnan dito. Unang-una po, ito pong El Nino sa first part, lalo ngayon habagat na po, palalakasin niya po yung habagat. Yun yung unang-unang impact na tinitingnan. So hindi porket El Nino ang titingnan lang po natin ay yung tagtuyot kagad. So yung weather conditions sasabay ito dahil nga po palalakasin niya itong habagat po. Lalo kahapon, palabas na po ang pag-asa na official na po. Nasa season na tayo noong habagat or the southwest monsoon. Ito po ay magdadala ng mga pag-ulan, mas malakas na pag-ulan, na maaari po siyempre magdulot ng mga pagbaha at saka mga pagguho ng lupa. So yun po yung mga unang impact na dapat abangan. And then later on naman po, later part of the year hanggang sa first part of the 2027, ayun naman pong mga tagtuyot, kulang na ang ulan, at saka tag-init naman po hanggang sa next year. So yun po yung dalawang impact po na dapat abangan. Kaya nga po ang gobyerno magmula nung nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Watch, and then later on itong may El Nino Alert, meaning mas mataas na talaga yung chance na talagang mangyayari siya. Yun nga po, naghanda na po base doon sa National Action Plan na meron tayo noong 23 at saka 2024 na nangyari din yung El Nino. So yun din po yung sinususugan natin para dun sa mga iba't ibang sektor na mga dapat pong paghandaan at saka babantayan. Sir Juni, dun sa mga nakaraang El Nino, ano yung mga sektor na pinaka naapektuhan at ano ang naging interventions ng pamahalaan? Doon po sa mga sektor na yun, kung yung mga sektor na yun, unang-una siyempre po yung direct impact kasi yung para doon sa food security sector natin. Siyempre, yung ating pong mga paninim, yun yung mga tinitingnan natin kasi nga po dahil kung tagtuyot ito, yun po ang magiging problema. So, ang ginawa po ng pamahalaan to make sure that there's an adequate and stable supply ng mga key food commodities natin. Ganun din, siyempre, yung tulong po, suporta sa ating mga affected na mga
magsasaka, ganun din yung mga mangingisda, no? Ay para mabawasan nga po yung kanilang mga challenges, no? Ganun din yung mga access po ng consumers, no, nating mga consumers, para naman dun sa mga affordable po ng mga food commodities. So yun yung mga pangunahing ginawa po, no, doon. So yun yung mga kumbaga outcomes na tiningnan doon, no. And then pagdating naman po dun sa iba pang mga sektor, no, kasama diyan yung water security. Siyempre yung dapat na sufficient water supply na in-ensure, no. This is led naman po by the DENR. Tapos yung sektor din po, siyempre yung sa kalusugan, ito po ay pinamumunuan naman ng Department of Health. Dahil po kapag panahon ng El Nino, meron pong iba't ibang klase ng mga dapat bantayan ng mga karamdaman, no? Kasama dyan siyempre heat-related na mga illnesses like yung tag-init, mangyayari, yun po yung dapat bantayan, no? Ito yung mga heat cramps, heat exhaustion, no? Mga heat stroke, yan. Tapos kasama din siyempre yung mga waterborne diseases. Dahil nga po magpapalakas ito ng mga pag-ulan, no? So yung mga dapat pong bantayan, no, ng mga karamdaman pagdating sa kung may pagbaha, no, yung mga leptospirosis, yung mga respiratory illnesses, so yun po yung mga dapat binabantayan. And kasama na rin siyempre yung energy sector, sila, no, kasi nga meron tayong mga hydropower plant, no, and then yung supply din ng oil, no, and then ganoon din yung panglimang sector po, yun yung public safety. Kasi DILG naman po ang nanguna dito. Kasi nga po kailangan na bantayan din siyempre, no, ito pong mga insidente at saka nung mga na may kinalaman po sa El Nino. Sir Judy, sabi ni Executive Secretary Recto, nire-review yung mga naging tugon sa mga nakaraang El Nino para malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo at maaring muling gamitin para maibsan yung epekto. Natukoy na ba natin itong mga intervention na ito na maaring magamit ulit ngayon at kung saan tayo magkakaroon ng adjustment? Tama po kayo dun, sa sinabi ni ES Recto. Nagbigay po ng briefing, no, o ng ulat ang aming Civil Defense Administrator, Yusek Harold Cabreros, sa mahal na Pangulo, para nga po doon sa mga nangyari doon sa El Nino 2023 at saka 2024. At ganoon din po yung mga isinagawa po, no. Kung natukoy na po ito, no, marami na po natukoy doon, no, like yung mga itong 5 sektor ay kasama pa rin po. Water security, food security, energy security, health and public safety, no. Ang pinag-uusapan na lang po ay yung mga specific, no, na kung ano-anong klaseng mga programs, projects and activities po, no, under each department at under each sector, para nga po malaman kung alin doon yung mga dapat talagang tutukan para sa taon na ito. Ano-ano po yung mga challenges sa pagtugon sa epekto ng El Nino, Sir Juni? Unang-una po siyempre yung malawakan na epekto nito, no, kasi buong bansa. Tapos dalawa kasi, no, dahil may tagtuyot at saka yung mga tag-ulan, no. Ganyan yung nagiging challenge dun. So kumbaga napakaraming involved sa atin, kumbaga napakarami pong apektado, no, at saka yung ganun din po yung tinitingnan siyempre yung negative impacts nito, no, sa ating bansa. So yun yung isa sa mga challenges, no. Like kunyari example po, no, so yung sa water security, siyempre biglang napakaraming tubig tapos biglang walang tubig. So yung mga challenges na siyempre kung paano mababalanse yun, ano. And then ganun din naman sa food security, siyempre dahil alam naman natin, no, nakaramihan sa mga pagkain natin ay nanggagaling doon sa resulta siyempre ng mga production ng mga magsasaka. So yun po yung mga nagiging challenge natin dito. At may mga ginagawa na tayong hakbang gaya ng binanggit nyo po. Mukhang mauuna yung marami munang tubig bago yung tagtuyot na kakailanganin natin ng karagdagang tubig o huwag sanang kapusin yung supply. So may mga ginagawa na po bang hakbang ang pamahalaan para ma-save natin na yung sobra-sobrang tubig ngayong darating na panahon ng tag-ulan para magamit natin dun sa tagtuyot naman?
Opo, yung mga kasama sa mga key interventions yan, kung pag-uusapan natin yun dun sa tubig, syempre, yung mga close monitoring ng ating mga major dams, kasama yun. Ganun din, syempre, dun sa water conservations, yung mga polisiya, at saka ganun din yung mga kung paano nga po mag-ipon nitong mga tubig habang mas marami pa po ang tubig. Ganun din, syempre, yung mga key interventions natin sa mga irrigation, sa mga production, sa mga crops, kasama po yun. Dahil nga din sa napaka-increase muna of water and then later on yung decrease. Ganun din po syempre yung mga sa livestock and poultry, yun isang sa mga pinag-uusapan din po, at saka inahanda ng Department of Agriculture, ganun din sa fisheries. So yun po yung mga ating under those ang ating mga ginagawang intervention po. Sir, ang lokal na pamahalaan kasama ba sa koordinasyon ng national government sa paghahanda dito sa El Nino? Tama po, doon sa National El Nino team na ginagawa ay meron pong kaakibat nito yung mga hanggang dun sa regional at saka sa local. Yung struktura po ng mga DRRM councils, ganun din, meron din po mga local El Nino teams na binuo, ay then ganun din regional El Nino teams, at naman dito po sa national ay yung national El Nino teams ang ating binuo. Iba't ibang ahensya po ulit ang magkakasama dito sa iba't ibang sektor na ito. Ayan, sir, yung pondo, ayan, sapat naman ang ating calamity funds, ang ating quick response funds, kasi kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon na tayo ng kalamidad early part nitong taon, Opo, sa ngayon hindi pa po nakikitang kukulangin ito kahit nagkaroon na po ng mga ilang calamities na itong half of the year. At saka may mechanism naman po ang ating pamahalaan kung paano ito i-replenish. In fact, ang Pangulo po ay ito yung laging sinasabi na kapag kailangan mag-replenish, ay mag-replenish agad para dito sa ating quick response fund, and then ganoon din sa mga DRRM funds natin sa iba't ibang level po ng ating pamahalaan. Ayun. Sir Juni, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, kasi kapag ganitong El Nino ang pinag-uusapan natin, lahat ay apektado, so kailangan siguro ng collective actions. Tama po, sama-sama tayong maghahanda dito, at saka isasagawa natin dito nga po sa nagbabadyang El Nino, kasi nga po ang dapat mantayan natin dito syempre yung ating security ng ating pagkain, ng tubig inumin, at saka supply ng water din, and ganun din syempre yung sa enerhiya, at saka sa public safety, at lalong-lalo na po sa ating mga kababayan syempre yung mga may kinalaman na karamdaman pagka ganitong El Nino. So yung mga heat-related illnesses, yung pong mga respiratory illnesses at saka mga waterborne diseases na dapat nating bantayan. So makinig lang po sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan, lalo na at saka ng mga ahensya ng gobyerno din po, dahil ang direktibo po talaga ng Pangulo ay patugunan itong ating mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sir, ihabol ko lang, sa mga nakaraang El Nino, umabot po ba dun sa punto na kinapos sa inuming tubig yung ating mga kababayan? May mga lugar na ganon? May meron pong mga lugar na nangyari yung ganoon. Kaya ang ginagawa po ay nag-augment from other areas and from other sources para nga po dito sa mga tubig inumin. Kung tubig inumin naman po, kagaya kahit may mga kalamidad, marami na tayong mga water filtration and then mga water sanitation facilities and equipment na yun po ang dinadala sa iba-ibang lugar para po makapag-supply po ng tubig inumin. Okay. Salamat po sa mga impormasyon, salamat sa paliwanag, at salamat sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. Thank you, Sir Juni. Maraming salamat po. Si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 7:48 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Talakayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil RH. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Oy, dun sa ating mga kababayan na naghihintay ng special non-working day sa kanilang lugar. Ayan, bukas pala ay special non-working day sa bayan ng Palapag, Northern Samar para sa kanilang Sumuroy Day. Sa June 5 naman, dyan sa bayan ng Bamban sa Tarlac para sa kanilang Bamban Day. Okay, yung iba pa ay sa susunod na lang. Para ngayong linggo muna, ha? Bukas pala ay mayroon tayong bisita dahil actually ngayon ang dating ng presidente ng Vietnam, si President To Lam, para sa kanyang state visit mula May 31 hanggang June 1. Maiksi lang pala. Bukas hanggang ngayong araw hanggang bukas. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ano pala ito? Unang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. At syempre, inaasahang tatalakayin ni na Pangulong Marcos at To Lam ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges.
Sa Vietnam pala ay nasa higit 7,000 ang ating mga kababayan dyan. Naninirahan o nagtatrabaho. At target din palang mabuksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh. Maraming mga Pilipino ang nagtutungo sa Vietnam ngayon dahil mura kumpara sa ibang mga bansa. At humahataw rin naman ang kanilang turismo talaga. Speaking of tourism, may news item dito, bumaba daw ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng bansa noong nakaraang taon. Ano ba ang dahilan nito? Kasi mababa ang paggastos ng mga dayuhang turista sa Pilipinas, kabilang sa accommodation services, pagkain, transportasyon, travel agencies, entertainment, shopping at iba pa. Pero tumaas naman daw ang domestic tourism expenditure o gastos ng mga lokal na turista. Habang nadagdagan ng outbound tourism expenditure ng mga Pilipinong bumibiyahe sa ibang bansa. Yun yung isa sa mga dahilan. Kasi alam nyo sa totoo lang, yung ating mga kababayan, marami, isasama ko yung sarili ko dyan. Mas mura na yung pamasahe. Halimbawa, mag-a-abroad ka. Halimbawa, dyan sa Vietnam ka pupunta. Mas mura pa yung ticket sa eroplano papunta doon kaysa halimbawa El Nido ka, sa Palawan, sa Batanes, sa Siargao, lalo na sa Siargao. Grabe talaga ang mahal pala dyan. Tapos 'di ba, yung ibang mga establishmento, hindi naman natin nilalahat. Medyo sinasamantala rin talaga. Lalayo pa ba tayo, Boracay? Kahit yung mga local nga doon, sinasabi nila sila na yung most expensive island. Doon sa mga dayuhang turista na magtutungo dyan, syempre pag kinonvert yung kanilang pera in peso, talaga namang baka maliit na bagay sa kanila, yung ganyang gastos. Pero pag sa mga Pilipino, hindi naman porket nakakapag-travel tayo, nakakapamasyal tayo, paminsan-minsan lang, di ba? Sabi ko nga, mag-aabang tayo ng seat sale para maka-avail tayo ng mga murang eroplano, murang ticket sa eroplano. Tapos siguro kailangan pa rin talagang pagtuunang pansin yung ating mga infrastruktura. Yan, ma-share ko lang nung nasa Japan kami last week. Naligaw kami doon sa kanilang train system. Imaginein mo yon, yung buong Japan na nai-connecta sa pamagitan ng train system. At hindi lang yan, kahit yung kanilang mga bus, trinay din namin mag-bus Convenient talaga, napaka-efficient ng kanilang sistema ng transportasyon. Maiinggit ka na lang talaga 'Di ba? Yung walang pumapara at hindi humihinto kung saan-saan lang. Ayan, mismong dun sa bus stop nakapila yung mga tao. Hindi mag-uunahan sa pagsakay. So, kung sino talaga yung mga nasa unahan ng pila, sila yung mauunang sumakay. Matao rin dun sa mga tourist spots sa kanilang lugar. Tapos yung binabanggit na, ang sabi kasi doon, syempre nag-research ako bago ako pumunta doon. Iwasan yung ganitong oras kasi yan yung rush hour sa kanila. Para actually mga alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Tapos ay alas 5 ng hapon yata yun. O mga ganyan hanggang alas 7 ng gabi. May isang araw na inabot namin yun. Ano lang siya, yung parang normal na sa mga train system natin. Sabi ko, ito na pala yung rush hour nila. Parang okay lang naman sa ating mga Pilipino na alam natin yung ganoong sitwasyon kahit hindi rush hours. Maydila, Maydila, ito ang Pilipinas.
So sana, dahil ako'y naniniwala talaga na kayang-kaya natin kayang-kaya nating magpatayo ng mga ganon na train system, mga subway. May problema lang talaga tayo sa mga namumuno. Ayan, sa mga pinipili natin na mamuno sa ating bansa. Okay, maraming salamat sa mga... Teka pasadahan ko yung ilan sa inyong mga mensahe. Meron pa naman tayong 1 minuto. Ayan, mag-shoutout na lang ako kay Ronaldo Andres, Pastor Frederick Omania, Arnold Reyes, kay Teresita Atienza, Jerry Rendon, kay Ini, at sisilipin ko yung mga sa Facebook na ating good morning Miss Baby, kay Ate Claire, good morning, Claire San Felipe, tama ba ako? Nakita ko yung message. Teka, eto. Ayan. Si Aliaser, Gabi Hans Tarambisa, Revelito Magallones, Randy Santisas, Didi Manuel, Eli Galsote, si Pacifico Morelios, Margarita Guevara, Saturnino Lauay Senior, Tristan Wyatt Gulay, Revelito Magallones, Ana Besinio, Ramon Gomez Senior. Ayan, tama, si Ate Claire San Felipe at kay Miss Belinda De La Rosa. Ayan, kay Miss Baby. Maraming salamat mga ka-MIP. Salamat sa pagpapadala ng mensahe. Salamat sa pagtutok sa atin ngayong umaga. At syempre, sa susunod na linggo, magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ng 8:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha